And ito naman, nakikita natin na unti-unti na rin kayong nakakita ng mga resulta, no? Pero kailangan nyo pa rin effortan, mga kapiksi. Ang important, kumbaga parang namumunga na siya, guys, pero hindi pa hinog. Nagets nyo ba? Syempre, kapag ka namumunga na, ibig sabihin, maganda yung tanim nyo. Pero hindi pa siya hinog to such a point na pipitasin nyo na. Syempre, kailangan nyo pa siyang pahinugin mabuti, alagaan, di ba, bago nyo pitasin yung bunga. Kasi pag pinitas nyo na sa pilit, yun yung sinasabi nila na mapait, di ba, or hilaw, ganyan. Hello guys, hello Cancer, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Money Money Come to Me, para ngayong March para sa Cancer, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Unahin natin tong deck na to, guys. Tingnan natin yung mga money manifesting techniques para sa inyo. So we have achieved. Okay, so basahin natin, guys. Write down a list of all your career objectives ranging from the modest to the magnificent. Don't limit yourself or worry about how to achieve them. Simply do your best each day, keeping your thoughts focused on your goals. So ito, guys, napakaganda nito, mga kapiksi, no? Pag sinabing writing down, ito yung scripting, ito yung pagsusulat, mga kapiksi. It's a very very nice technique, especially for beginners. Dito ako nagsimula, guys, scripting technique, and even up to now, nag-script pa rin ako, especially if mayroon ako mga bagong desires na gusto ko, mga kapiksi. So dito, ibig sabihin, kuha kayo ng notebook, ng papel, ballpen. Maganda kung meron kayong dedicated notebook for scripting, guys. Pwedeng ganon. O kaya naman, since nasa digital era na tayo, kung meron kayong mga tablets and pens, mga kapiksi, pwede nyo rin gamitin yon. So everyday, isulat nyo doon yung mga gusto nyong ma-achieve. So for the sake of this video, no, ang nakalagay dito is isulat nyo yung mga career objectives nyo, from ranging from the modest to the magnificent. So kahit ano may kinalaman sa trabaho, mga kapiksi. So let's say for example, excuse me. Sorry, guys. So let's say for example, gusto kong ma-promote, gusto kong ma-regular sa trabaho, gusto kong sumahod ng 10,000 a month, gusto kong ma-promote sa trabaho, gusto kong ma-promote as supervisor, gusto kong ma-promote as manager, gusto kong malipat ng department, gusto ko forever akong morning shift, gusto ko forever akong night shift, ganyan, whatever, guys. Sky is the limit. Kung ano yung gusto nyo, mga kapiksi, isulat nyo, write them down, and write them down every single day, guys, until you feel na okay na siya, and until ipagkaloob sa inyo ni universe yung desire nyo, mga kapiksi. Meron kasing explanation yan sa neurology, guys, no? When you write something, nag-create siya ng parang neural pathways sa isip natin, and it's being embedded in our subconscious mind. Therefore, napupush out siya sa inyong physical reality, mga kapiksi. So very very nice technique para ma-program yung subconscious mind nyo. So simply do your best, guys. Huwag kayong magtanong kung kailan ibibigay sa inyo. It's not your job kung kailan siya dadating or paano siya dadating. Don't even manipulate 3D, mga kapiksi, because when you ask for it, you will have it, mga kapiksi. Okay? So yeah, sky is the limit, guys. Kahit anong gusto nyo. Ito for the sake of the video, no, limited lang sa career, pero kahit ano, guys, no, gusto nyo ng bahay, gusto nyo ng kotse, gusto nyo sumikat, gusto nyo yumaman, whatever, guys, just write them down, and you just have to wait, mga kapiksi. Okay? So for more manifesting techniques, guys, pwede kayo mag-join sa membership program natin. Marami kayong matutunan doon. I-click nyo lang yung join button sa baba, mga kapiksi. Okay? Alright. So tingnan natin yung ganap sa inyo. Guys, shuffle natin to. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi?
Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen yung una meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course para sa inyong kaperahan, trabaho, negosyo, salapi at swerte. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, and meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. So sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, ito mga kapiksi, no, Cancer kayo ay represent ng Queen of Cups. Ito yung ating money energy. This is both negative and positive, guys. Unahin natin sa negative, guys, no. For some of you, medyo mag-ingat kayo sa trabaho nyo or sa negosyo nyo, mga kapiksi, kasi maaring magkaroon kayo ng konting conflict sa mga kasamahan nyo sa trabaho or sa mga partners nyo sa business. Let's say, for example, mga supplier nyo or logistic partners, mga kapiksi, or even sa customers, no, lalo na kung may mga negosyo kayo, 'di ba? Syempre may mga customer kayo, para magkakaroon kayo ng konting conflict with them, kaya make sure na ayusin ng maayos. Kumbaga parang syempre pag may negosyo kayo, mga kapiksi, kahit na sinasabi natin na the customer is always right, although not all the time, pero we have to listen to them, mga kapiksi. Okay, so kailangan maayos kayo makisama sa mga customers nyo, guys. And sa mga nagtatrabaho naman, mga kapiksi, kailangan maayos kayo makisama sa mga trabaho nyo, kasi yung iba sa inyo nagkakaroon ng conflict, no? And kapag lumaki yung conflict nyo, baka mag-backfire ito sa inyo. So pagdating sa trabaho, guys, lahat ng uri ng pakikisama kailangan ginagawa natin, 'di ba? As long as hindi yan makakasama sa inyo, mga kapiksi, or kumbaga sa mabuting paraan ng pakikisama, hindi yung monkey business, ganyan. Pag monkey business, layasan nyo, mga kapiksi, kasi masama yun. Pero yung mga conflict, ganyan, kailangan nyo makisama ng maayos, guys, para maging maayos yung pagtatrabaho nyo, okay? Alright, ito naman, may mga good news na darating kayo or inaantay. Yung mga inaantay nyo na good news, actually, no? Parang unti-unti na siya magpaparamdam, unti-unti na kayo makakita ng mga resulta. So, yung mga, kunwari, mga ina-applyan nyo, may mga pending applications kayo, ganyan. Parang unti-unti na yung uusad, unti-unti nang aandar. So, pwedeng ma-interview na kayo, o kaya naman pwedeng ma-endorse na kayo for hiring, for contract signing. Pero ito'y unti-unti, no? Unti-unti yung pag-andar, unti-unti yung progreso. Kahit na unti-unti, at least may progress pa rin, mga kapiksi. Mas maganda na yun, may progress. Sa mga negosyante, mga kapiksi, makikita na rin kayo na unti-unting may mga bumibili sa inyo, lalo na kung start-up kayo, mga kapiksi. Ibig sabihin ng start-up, nagsisimula pa lang, no, sa negosyo. Syempre, pag nagsisimula pa lang kayo, hindi naman agad-agad magbo-boom yung negosyo nyo, pero at least may mga pumapasok sa inyo na mga benta, mga sales, ganyan, mga customer. So, kailangan nyo lang maging consistent, guys, hanggang sa talagang dumami yung mga customers nyo. And ito naman, nakikita natin na unti-unti na rin kayong nakakita ng mga resulta, no? Pero kailangan nyo pa rin effortan, mga kapiksi. Ang important, kumbaga parang namumunga na siya, guys, pero hindi pa hinog. Nagets nyo ba? Syempre, kapag namumunga na, ibig sabihin, maganda yung tanim nyo, pero hindi pa siya hinog to such a point na pipitasin nyo na. Syempre, kailangan nyo pa siyang pahinugin mabuti, alagaan, di ba, bago nyo pitasin yung bunga, kasi pag pinitas nyo na sa pilit, yun yung sinasabi nila na mapait, di ba, or hilaw, ganyan. Pero kapag saktong-sakto na yung pagkahitik niya sa bunga, pagka pinitas nyo, matamis yung bunga. So, nandun kayo sa stage na konting tiis pa, konting antay pa, mga kapiksi, hanggang sa talagang mahinog yung mga bunga nyo and maging matamis talaga yung mga blessings sa inyo, guys. Okay? So, i-mind nyo na yan, mga kapiksi, itong mga progress na to, itong mga pamumunga, no, yan, i-mind nyo yan sa
comment section, mga kapiksi. So, what else guys? Tingnan pa natin. Dito parang sinasabi na take one step at a time. Huwag kayong magpadalos-dalos ng pagdidesisyon nyo. Sa mga plano nyo, mga kapiksi, mayroon tayong air sign, energy, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you, maaaring may air element kayo sa inyong natal chart or you may be dealing with an air sign. Ito mga kapiksi, parang reminder na mag-menor kayo ng konti sa pagdidesisyon nyo, sa pagkilos nyo. Huwag kayong masyadong impulsive, no? Ibig sabihin, huwag masyadong padalos-dalos sa pagdidesisyon, lalo na pagdating sa paglalabas ng pera kasi baka mapahamak kayo. Mas maganda yung, kumbaga, test the waters muna. So, let's say, for example, gusto mo magnegosyo. Tapos, yung negosyo mo, malakihan agad, yung tipong labas agad ng pera, lahat ganyan, 'di ba? Mas maganda kung test the waters muna. Yung mga ganun, yung kumbaga ibig sabihin ng test the waters, magsimula ka muna sa maliit, 'di ba? Palaguin mo ng palaguin kapag nakabisado mo na, kapag okay na yung market mo, 'di ba? Tsaka mo siya i-full blown na malaki. Yung mga ganun yung ibig sabihin ng test the waters, mga kapiksi. So, ganun muna. Kumbaga, parang conservative approach muna. Ganun din sa mga nag-i-invest, no? So, let's say, for example, nag-i-invest ka sa stock market, sa Bitcoin, or whatever, kung ano man yung investment mo, real estate. Start small, no? Magsimula muna kayo sa maliit, mga kapiksi. Kapag gamay nyo na, kapag okay na kayo, kapag napalago nyo na yung pera nyo, by all means, tsaka kayo magdagdag ng investment hanggang sa lumago, okay? Pero ngayon, parang sinasabi na maging conservative muna kayo kasi you'll never know what's going to happen, guys. Alright? So, pero overall, mga kapiksi, nakikita natin yung satisfaction nyo sa kung ano man yung status ng kaperahan nyo ngayon, Cancer, whether trabaho yan, employment, negosyo, business, or independent na pinagkakakitaan, nasa magandang status kayo ng buhay nyo. So, doon nararamdaman natin yung kasiyahan nyo, mga kapiksi. Alright? So, yan. I-mind nyo na yan, guys, sa comment section. And comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo, guys, for more tarot readings para sa Cancer. Ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.